The age of podcasting is here. Staying true to its core of amplifying all voices, Anima Podcasts aim to take this further, bigger, and louder with Here for It. Join us at the Philippines' first ever podcast festival on October 20 at the Glorieta Palm Drive Activity Center. As we bring together the best of Philippines' podcast scene and its ever-growing community of listeners. Here for It, powered by Anima Podcasts and co-presented by Globe. Nagbabike pa ba ang mga Filipinos? That's the question I often hear from people saying that cycling is a thing of the past. Pang-pandemic lang daw. Nandyan yung surveys na nagsasabi na more Filipinos are bicycle owners at namimisikleta than people driving cars. At marami pa rin namang mga bike commuters. Pero sa tingin ko, those who ask me the question ay nagre-refer sa mga tinatawag na pandemic cyclist o mga leisure riders. So as a cycling advocate, I was challenged. How do we keep people cycling? How do we encourage more people to ride the bike? At ang naisip ko ay ang community rides. At kaya naisip ko, bakit kaya hindi na lang ako gumawa ng community ride? Pero hindi ko yun kayang mag-isa. That's why I tapped Esteban Cycling Community to help me organize. At yun na nga, recently, we concluded our October community ride that was attended by more than 100 people. Let's talk about this. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. Kasama ko sa episode na to, si Jay Deligdig of ECC para pag-usapan kung ano ang mga nangyari noong October community ride na inorganize namin. Hi Jay, welcome back to Tambike Session. Hello, it's good to be back. Long time no see. Yes, oo. Parang kailan lang yung community ride natin, ha? Kamusta? Okay naman. Ayun, as Pagod. mentioned, pagod. Pero yung pagod, ano siya eh, yung physical body, pero literally yung puso namin ng members, very happy kami, very happy. Pagod pero Naks, very happy. may Yeah. nag-uumapaw ang pag-ibig sa puso from the Yeah. community ride. Grabe, Yes. Jay, congratulations sa'yo. Congratulations sa atin. Hindi ko Yes. in-expect na ganun ang magiging turnout ng community ride. For context, nung ginagawa namin yung community ride, ang expectation namin ay 30 people lang ang pupunta. Yeah. As in, yung una pa, ikakap namin dapat na magpaparegister, tapos 30 na tao lang yung isasama namin. Then eventually na-realize siguro namin na parang hindi naman madami yung pupunta. Kaya okay lang yan, open call na lang tayo. Tapos biglang boom, gumawa kami ng group chat para lang magkaroon kami ng estimate kung ilan yung pupunta. Tapos parang after an hour or two, mga nasa 40 people na yung yung nasa loob ng group chat. So grabe, wild no, Jay? Yeah, oo. Nung una nga, in-expect ko, nung nakita ko around 55 yung council ko, hindi, yan, early morning, so maraming mga hindi makagising na maaga. Kasi But 7 then, a.m. yung start. oo. Pero nung actual meetup, parang, oy, nasa 40 na to ah. Oo, parang wala pang 7:30 na ride out. Mga 7:10 pa lang, nasa 40 na yung count mo. Correct. Grabe, no? Hindi ko in-expect, sa totoo lang. Kasi, yun nga, madami nagsasabi na konti na lang daw yung nagbabike. So, I was expecting less people to show up. At marami nang nakahanap ng mga different sport or activity nila as leisure cyclists, di ba? Mga nakahanap na sila ng bago nilang pagkakaabalahan. Nandyan yung running, nandyan yung climbing, Right. at nandyan yung nagta-travel na sila outside Metro Manila during the weekends. Kaya nagulat talaga ako na ang dami. At parang excited talaga yung mga tao, no? Yeah, oo. Jay, kailan yung huling ride na na-organize ng ECC? At least hindi itong kasama kami, ah. Mhm. Good question. I think months na rin kasi yung mga call namin recently are lang like tambay on a Saturday morning. So less of a Hindi ride, more talaga. of like a meet up. But siguro yung pinaka-ride, months na.
I mean, kung hindi natin i-count yung yung car free sa Ayala. Yeah. Oo. Well, di natin i-count yun kasi wala lang naman yun. Parang hindi naman siya informal ride lang naman yun. And I Right. remember during the last time that you guested dito sa Tambay Session podcast, nakwento nyo na nire-restrict nyo na nga yung mga rides. Wala nang open call gano'n na ginagawa, yung ECC. And gusto ko lang, na-curious lang ako eh. Nung in-invite kita to organize this ride with me, bakit ka pumayag? And at the same time, bakit ka pumayag na mag-open call instead na i-cap natin sa certain number of people? Okay. Interesting. Well, siguro for me personally, na-miss ko rin yung organizing rides. Then Mm. number two, as mentioned before dun sa previous podcast natin, na syempre as part of the leading team, gusto mo meron kang sense of control. That's why you want to cap certain number of people sa rides. But then, since naisip ko yung ride natin is something na medyo short distance, and I would say manageable naman yung route. So, sabi ko, sige, okay, try natin. And surprisingly, okay siya. Yung ride na ginawa namin, it's just around 10 to 15 kilometers. Yes. Na very slow, chill pace. Na apparently nung umpisa, medyo mabilis daw ang pace Yeah. ng mga tao. Pero yun, ang Excited pa saya. eh. Oo, ang saya nga, Jay, na pumayag ka ng open call. Kasi originally, ako talaga yung nagsabi na sana open call. And then, yung first Mhm. meeting namin, medyo nag-alangan kami sa open call kasi nga baka nga hindi ma-manage yung ride. Well, to be fair, yung first plan natin was Makati to Mandaluyong to San Juan to Quezon City. So Right. mas Wild. malayo, mas malayo yung ride na yun. Mas matagal and medyo hindi newbie friendly for very Yung very ruta. new cyclists yung ruta. Correct. Jay, is there a difference ba yung mga post-pandemic group rides Mhm. kumpara dun sa mga unang na-organize ninyo during the height of the pandemic? Yeah, may pros and cons. Siguro number one pro na post-pandemic is pwede ka mag-invite ng more people kasi 'di ba before since kailangan may social distancing so at least yung groups mo dapat medyo medyo small. Then yung isang con siguro ng post-pandemic ride is mas busy yung streets. So before 'di ba kahit Mm. weekday or even weekends, konti yung sasakyan so you can weave around the streets of Manila. Pero now, kahit Sunday, marami pa ring sasakyan, marami pa ring bumubusina sa atin habang nasa kalye. Ay, So oo, yun yung medyo meron nga. challenging part. Yeah. Oo, tama. Alam nyo, yung unang-una kong community ride na nasalihan ay sa Esteban Cycling Community. Esteban Cycling Club pa sila noon. Yeah. Tapos night ride yung nasalihan ko well, sumama lang ako from Manila hanggang Makati. Tapos ibang-iba rin talaga noon. Kasi nga, medyo madami din kami noon. But then, dahil nga may certain number of people lang per group, nagkaroon ng clusters na Mm. strict na dapat gantong number lang ng tao for this cluster, gantong number of tao lang yung sabay-sabay na aalis dito. Pero ngayon, wala eh. Wild. Umabot tayo ng mga Almost 100. almost 100. Well, more than 100. Pero hindi sabay-sabay. Kasi may mga umalis kagad sa BGC pa lang, humiwalay na sila, nagpaalam na meron daw silang mga parental duties. Yung iba, humabol na lang sa Pasig River. Yung iba, Mm. humabol na lang sa poblasyon. Pero ako naman, kasi hindi naman ako nag-organize ng ride before eh. Pero as a participant, ang napansin ko sa post-pandemic ride ay, for me mas nakaka-encourage siya ng mga newbies. Kasi Mm. dati, paano ko ba ma-explain to? Ngayon kasi, mas madaling sumali sa group rides as a newbie dahil alam mong parang i-guide ka nila, tutulungan ka nila, you're a big group of people. Unlike before, na dahil nga masyadong maluwag yung kalsada, parang hindi mo na kailangan ng community rides. Parang you can do it Mm. on your own. Kaya mo lang pag-practicean yung sarili mo pumunta sa
from one city to another na hindi kailangan ng big group of people or kailangan mo lang yung certain number of friends mo. Ngayon kasi na-feel ko na medyo intimidating pa rin sa kalsada kahit na 4 lang kayo nagra-ride, ganyan. Pero Right. kung alam mong shielded ka with a lot of people, parang mas may confidence as a Mm. newbie na mag-ride. Kaya sana nga mas dumami pa tong mga community rides kasi nakaka-encourage na mag-invite ng mga newbies. And at the same time, hindi siya well, at least yung ginawa nating ride, hindi siya hindi siya hindi siya pangmalakasan, alam mo yun, pangpabebe lang siya na Yeah, tao. casual naman Sobrang siya, casual. sobrang chill pace lang. Yung for our listeners here na hindi familiar or hindi nakasali dun sa community ride namin, yung ginawa namin is 7 a.m. call time, 7:30 a.m. ride out. Nagsimula kami sa 1C Coffee sa Kapitolyo, Pasig. Tapos tumawid kami sa Kalayaan Bridge, papuntang BGC. Tapos huminto kami sa Mimi and Bros. Nagkaroon kami ng breakfast doon and some pabebe games, palarong pabebe ng Esteban Cycling Community. Then from there, pumunta kami ng JP Rizal. Tapos huminto kami sa Pasig Riverbanks na nagkaroon ng talk si Miss Bea Dolores about Pasig River, about the environment. And then we went to Poblacion sa Makati via Rockwell sa Good Shit Coffee. So yun Good shot, yung good shit. good shit, good shot, parehas lang din naman daw yun. Okay. So yun yung basically naging ride namin sa October Community Ride. Jay, what's your favorite part of the ride? Favorite part? I think yung pabebe games, syempre. Pabebe games. Ano ba yung mga pabebe games na Okay, yung first game natin was yung Ultimate Bato Pick. So lahat Ultimate ng Bato-Bato Pig? Parang lahat Christmas party vibes. oh, actually. So lahat ng for context, lahat nung nag-join sa ride, kasali sila dun sa Bato Pick. So kailangan mo humanap ng partner and then pila kayo. Tapos at the signal, magbabato pick kayo, yung olats alis and then keep yung mga winners until magkaroon ng dalawa. Actually, yun Dalawa. nangyari nagkaroon ng three-way game kasi hindi ko alam bakit. Actually, hindi ko rin alam. Kasi hindi even number yung pairs. Okay. Hindi even number yung pairs. Okay. So, meron Caught off talagang guard ako dun. may matitirang isa. Kaya nagkaroon ng maibataya. Maiba taya. Pero walang gustong maiba. Oo, walang gusto maiba. Alam mo, nakakatawa kasi hindi ko in-imagine na in a cycling group. Kasi di ba yung pag sinabi mong cycling, yung notion mo would be ahon, would be Mm. race, speed, parang maangas. Tapos biglang may bato-bato pick. Ano ba yun? Parang mga bata lang talaga na naglalaro. Ganun yung Correct. community namin, sa mga listeners dito, yung community namin, very very chill lang talaga kami. Hindi kami Yeah. pero from time to time gusto namin yung mga adventure cycling. Pero madalas mga lang kami, relaxed Yeah. individuals. Parang may mga Fun lang. bata. Oo. Actually, going to the question, yun yung favorite ko kasi it felt na yun yung naging magandang icebreaker for everyone. Kasi at the start, Ayun. syempre, maraming, especially mga newbies, wala kang kilala talaga. And then, nandun yung pagka-shy na kumausap to approach someone. So, for me, yung simple game na yon, it made a way for people to connect. So, let's Mm. say, after na bato-bato, kahit talo ka, okay lang kasi enjoy, tapos you met new people. Like, diba, pwede mong kausapin, oh, talo ka din, oh, anong ginamit mo? Bato ka ba? Ako kasi gunting eh. So, mga ganon. Yeah, Kahit simple lang, no? Magko-connect ka din. And correct. grabe, Jay, alam mo, ang dami ko rin hindi kilala dun sa ride natin. That's true. At may Yeah, mga foreigners tayo, ha? May taga Canada, may taga States. yeah. Grabe, wild. Hindi ko yun expect na may May import. international pala. May mga mga international pala itong ride natin. Grabe. Yeah. Ano pa yung mga games na pinagawa natin sa mga participants? Yung second game is Best Hoya. So, Best Hoya? oh, Ano yung yeah. Best Hoya? So yung Hoya, hindi yun yung halaman.
So, yun yung Hindi wala, rin parang yun yung naging artist. Oo. sino yung Meron, national artist si Hoya. Anyway, yung okay. building sa Rockwell, Hoya yun. Okay, go Oo, ahead. tama, tama, tama. Oo. So, Named yung after a Hoya, national artist. Go. yeah. So, yung Hoya, ano yun? Yung wala, ano namin, kulitan namin, yung kinaganang Hoya. So, Saan galing yun? Saan galing actually, yun? hindi ko na maalala. Parang naging kulitan lang one time. Tapos, wala, kasi parang ang sayang nga sabihin. Tapos, Kinagera, Hoya. Hoya! Ang Di ba? Ang sayang nga pangit. Pero sabihin. nakakatawa. Yeah. Hindi siya bastos, pero at the same time, masaya siya. Ewan ko. Parang fun For, lang. fun lang. It's like a way of expressing yourself. Parang Anyway, yodel, ganyan. parang gano'n, parang what's up? Parang gano'n. Ah. Okay, so pumili tayo ng tatlo from the crowd. So we asked them, sinong gustong manalo ng ng prizes from our partner. So taas kamay. Okay, sige, kailangan natin ng tatlong tao. So punta dun sa harap. Without telling yung yung mechanics. Tapos on the Tama. spot, on the spot pagdating nila doon, syempre inisip nila, bato ba topic to? Yun na sinabi Coming natin from na the Bato topic game. Akala nila simple lang. correct. Baka akala nila ano yun? Ano? Yung saksak puso. Ang tawag nun? Oo, matetaya, mga ganun. Ayun na, sabi natin, Piko best, pala. best Hoya. Sabi nila, ano yun? Nagbigay tayo ng sample. Then yun, isa-isa, kailangan nilang magsabi ng Hoya the best way On their, possible. own personalities. Ganyan. Yes. Tapos, ano siya, judged based on audience impact. And then, Audience impact. nakakatuwa kasi, nung natapos yung tatlo, sinabi ni Lester sa akin, uy, ano tayo, mag-add tayo ng challenger kung sino gusto Oo. mag-challenge. Kung feeling, kasi kasi syempre nung umpisa hindi nila alam kung ano yung laro. May mga nahihiya pa. So, Right. baka meron dito na, uy, kaya ko yan. Uy, baduy naman yung baduy naman yung mga nakasali. Actually, nakakatawa pa kasi yung isang participant, si Kevin, very formal yun in real life. Oh, Nagwo-work siya sa National Book Development Board. So, wow, very pinaghoya. Oo, very formal, ganyan. Tapos pinaghoya mo, nakakatawa ka. Kevin, kung nakikinig ka man, salamat. Oo. Salamat sa pag-entertain sa mga pakulo ng Esteban Cycling Community. Tapos di ba Yeah, merong challenger na sumali? meron. May nagtangka. Oh, at Okay, same naging runner-up mechanics. siya, di ba? Correct. So, siya, and then yung another one from the first three, yun yung final two. And then, pinag-heat check natin ulit sa crowd, but then medyo equal eh. So, bumalik tayo sa bato-bato pick. Kasi equal yung tama, nagbato-bato pick. Kasi Oo nga baka no, mamaya konting nagbato-bato pitch lang pick. yung mataas dun sa kabila. Baka sabihin, uy, Oo. mas malakas yung cheer Oo. namin. And since outdoor tayo, syempre hindi mo talaga mame-measure kapag medyo pantay yung labanan. So Correct. nagbato-bato pick. And yung Yeah, third yeah. game natin ay Third game natin, okay. Longest Keen. So, this is, inspired by Keen, the footwear na nag-support sa atin for the ride. So, ayan, very oo nga. simple lang Kaya siya. pala tayo nagkaroon ng games dahil may Yes. pa-premyo from Keen. Yung Yes. footwear, yan. Namigay tayo I ng love 4 it. na sapatos. Baka naman dyan kung may Yeah, I mga just wanna brands say na I love it. nakikinig. Let's go! Yeah. Okay, so longest Keen, 'di ba? So ano lang siya, longest kung ano man Parang yung word, you have to parang happy birthday to you. yes, exactly. Pero yung ginawa natin siya ng twist. So instead of isang tao, we made it a game of two people Parang per team. pair. Pair, Parang yes, pair. sapatos, pair. Yes. Galing mo dun ah. So yun, tumawag tayo ng ilan ba to? One, two, limang pairs para sumali sa game. So same din bago tayo nagtawag muna tayo bago natin sabihin yung game para mas exciting. Then yun, five pairs and then yung mechanics is longest keen. And then since dalawa kayo, pwede mong itap yung next person, yung teammate mo pag paubos ka na. So life is keen, tapos tap mo, tapos keen, tuloy nga. Yun. So from five,
Pero wait lang, bago tayo pumunta dun sa finals, merong isang pair na very competitive. But then, dahil sinamahan niya ng dance, tapos biglang niyang tinap yung partner niya, na-caught off guard siya. Tapos, Tapos, tumawa. parang wala pang 5 seconds, tapos na siya. Wala, sinayang nila opportunity dahil sa sayaw. Hindi nila na Yeah. seryoso ang laban. Pero still, ang saya pa rin. Like, for me, isa siya sa highlight nung game na yun. So, Yeah. Isa, kung makikinig ka man, thank you. Thank you at pinasaya mo kami dun sa simpleng Yeah. pagkakamali. Then yun, from 5, naging 2. Mm. Tapos, ang nakakatawa doon is yung difference lang nung isang pair sa other is 1 second Sa, lang. sa runner-up. Yeah, one Yeah, second oh, lang. Grabe. grabe. Naku, sana kung pwede lang, kung meron pa tayong extra na sapatos na pwedeng ipamigay. Correct. Ako naman, yung favorite part ko ng ating game ng ating ride ay actually yung pakikipagkwentuhan lang bilang isang daldalero at bilang isang kwentista. Natutuwa lang ako makipagkwentuhan dun sa mga tao. Nung nandun tayo sa Mimi and Bros, ang dami nating idle time. Kasi syempre, yung ibang tao, umorder pa, yung mga ibang participants, kumakain. And yung iba, hindi naman sila kumain. So, wala, nagme-mingle lang talaga with each other. And ang dami kong nakilalang mga tao. Meron doon couple, one from Quezon City, tapos yung girl is from Pasig. First time daw Mhm. nung girl sumama sa community ride. Kasi Oh, wow. hindi kasi nga siya confident na magbike with a few people lang. And matagal na rin siyang hindi nagbabike. Kung di daw dahil sa community ride na ginawa natin, baka hindi daw siya magbike ulit, di ba? So nakakatuwa yung mga ganung bagay. May mga bikers din na from Tanay, Rizal. Meron ding yun nga, may international bikers tayong kasama. Tapos, meron din mga sumali na mga from the fixed gear community. Mm, Some people na hindi natin ganong nakakasama sa mga community rides. So it was that's really, true. really an interesting group of people. And to be honest, medyo natuwa talaga ako na umabot tayo ng 100. Grabe, kahit Yeah. na nakaka-pressure. Papunta pa lang sa 1C, to be honest, Jay. Ang taas na ang anxiety ko. Tatakot talaga ako, shit, sabi ko parang baka may maaksidente, baka alam mo yun, may mangyaring di maganda or flop yung event natin. But it turned out really, really well. Yeah. May mga nasiraan, which is nice kasi, Nang uh, bike ng bike, oo, hindi ng, hindi ng ng loob kung ano ah. man. Yeah. May mga nasiraan ng bike. Siguro dalawa Mm, yung alam ko. And true to cycling fashion, nagtulungan yung mga yep. tao para ayusin yung mga bikes nila. Yung isa pa dong yung isa pa dong rider na flatan, may Mm, nag-offer pa ng bagong interior para lang nice. makapagpatuloy siya sa ride. Right. Nakakatawa talaga. Jay, ang next question ko sa'yo ay, meron bang mga notable experiences during the ride na na-observe mo? Or parang something special, something kakaiba? Something special. Okay. Siguro yung isang something special na medyo reminiscing is for those people na nakilala ko early on during the pandemic and until now, nakakasama natin. Kumbaga, may glow up. So, may mga people na Nagparetoke ba yan? Ganon? hindi naman. When I met them, ano sila, shy type of person. Ah. Pero now, meron na siyang group of friends, meron na rin siyang bebe, meron na rin siyang James kapartner sa Mansingan ba to? Uy! He's one, oo. James, isang ano diyan, isang Isang ILU. hoya dyan. Yeah, ano pa ba? May iba naman na from folding bikes, let's say, now naka-gravel bike, Si Jonel ba to? Yeah, ano pa ba? Then, yeah, as mentioned, yun nga, may mga import tayo na very rare na nangyayari sa mga rides. Parang usually local people from Manila. Siguro may one ride lang kami sa BGC before na may French lady na sumali.
Pero other than that, yun na yun. So, Mm. itong ride na to, parang ilan yung import people? 3? Diba? Parang hindi ko Apat siya ata. na-imagine. Apat. Apat ata yung import natin. Or baka meron pang iba, hindi lang natin sigurado. So, nakakatuwa. Ako naman, yung isa sa mga na-observe ko na nakaka-touch is that madami pa rin akong mga nami-meet online. Na doon ko lang sila nakakausap pag may nagtatanong sa akin about bike-friendly spots, tatanong sa akin about bike shops. Tapos nakita ko na sila in the flesh. Parang it's a very long time since I last met someone na hindi ko pa na online ko lang nakikita. Kasi during the past few Mm. months, ang mga nakakasama ko lang naman mag-bike lagi, yung mga usual friends ko. And Right. recently, nag-move out ako, di ba? Sa family ko. So, Mm. mas kumonti yung rides ko dahil mas malapit na lang sa mga bike-friendly spots yung mga yung mga pinupuntahan ko, bike-friendly spots sila na malapit lang sa condo. So, hindi ako gano'n nakaka-meet ng new people. So, yun talaga yung yun talaga yung parang something notable for me na, nakakatuwa. Parang it's just like during the time na baguhan pa lang ako sa cycling, na nakaka-meet ako ng mga bagong tao. Nami-meet ko yung mga Right. taong online ko lang nakakausap. Ngayon, we're hanging out, we're biking. Hindi lang kami nagbubudalan sa chat. In Nagbubudulan na kami person in na. real life. Oo, Yeah. in person na. So yun, nakakatuwa. And then, I'm also thankful na ang dami ring tumulong sa atin. Kasi nga, di ba, ang expectation natin, 30 na tao. Mm. Tapos natuwa ako na we were tapping some friends na, uy, tulungan mo naman kami just in case. Kasi di ba, hinati rin natin sila with groups Mhm. na, well, yung Esteban Cycling Community, you're around 5 people. Pero Mhm. still, di ba, kailangan pa din ng support. Kailangan Yes. pa rin ng support from others. So, tinanong natin yung mga iba nating friends na, uy, pwede bang tulungan mo kaming mag-sweep? Pwede mo ba kaming tulungan mag-guide? Pag may Mm. tanong, ganyan. Which is nakakatuwa. Nakakatuwa. So, shout out sa mga naghintay dun sa mga nasiraan, kay Boodle Yeah. Buddy na nag-ayos ng bike, kay Shoti, 'di ba? Nakakatuwa talaga. Parang may sense of community talaga. Kahit Yes. na we are from different kinds of riding styles, kahit strangers tayo, sobrang amazed ako na andun pa rin yung magic ng cycling na nakita ko 3 years ago. It's still present. That's true. That's true. You'd like to add more about some experiences na notable for you? Ano pa ba? Ano pa ba? Meron akong panghihinayang, Jay. Ano? Sa sobrang Nanghihinayang. Yes, Ayun. sa sobrang taas ng pressure ko nung ride na yon, hindi ako nakapagkape. Na-realize ko lang nung Ah, umuwi ako ng bahay. Hindi ako nagkape, hindi ako naka-order ng pagkain. Well, nakakain ako ng hopya na binigay nung ni si Mike. Mike with Si the Mike. pink bike. Thank you, Mike, for giving hopya dun Hopya. sa ride natin. Kasi we have to admit, yung ibang mga siklista na sumali, may certain budget lang sila. So, Mhm. ang saya na may namigay ng libreng pagkain during the ride. Salamat, Correct. Mike, with the pink bike sa pahopya mo. Yun lang yung nakain ko during the whole ride. Tapos yung lunch natin sa Kaukay afterwards. Na-realize ko nga, hindi ako nakapagkape buong Yeah. umaga. Ako nakapag-coffee ako sa Onesie. Pero yung food in between, wala na talaga. Wala na. As in, Oo. naramdaman ko yung crush ng body ko nung nung nagkakay sabi ko, Yeah. kain na ako. During lunch break na. Yeah. So may natandaan ka pa? Or Ano ba bang notable. Parang kung wala na akong maalala kasi ang naalala ko na lang yung mga funny moments. like what? Like kagaya nung Ano kay yung Isa? oo, ano pa ba? Alam mo, natatakot Pagod. lang talaga ako na may sumemplang. Buti wala talagang sumemplang during the ride. Yeah. But in case naman may lang ako nagdala ako bumili ako the night before ng gauze, ano pa binili ko? Cotton, Oo. para lang if ever may kailangan. Mm. Thankfully, okay nang hindi natin gamitin Yes, kaysa oo. Pati yung mga emergency contacts nga na sinend mo sa akin, oo, para sure. naka-ready siya just in case na So alam mo,
alam mo, sobrang saya ko sa ride na 'to. Parang gusto kong mag-organize ng isa pa ulit. So, ang next question ko would be, may future rides pa ba Oo na naman. i-o-organize natin? Or Well, maski kayo as ECC, ako gusto ko talaga mag-organize. Tara, game ulit. oo naman, game naman, definitely. Ano lang, syempre kailangan lang i-plan ahead. So yung mga nakikinig dito, if you're still here listening at meron kayong suggestions, yan nga, shoot nyo lang Yan. kay Lester, kay Bucci. I-message nyo lang kami sa Instagram, Esteban Cycling Community and First Bike Ride. Yan. Abangan nyo lang doon dahil mag-a-announce naman kami sa ng mga future rides. And alam mo, sobrang saya ko din na nagkaroon tayo ng ng kasama, which is yung Keen nga, na alam mo yun. Yeah. And hindi lang sa Keen happy din ako with Onesie, happy din ako with Mimi and Bros, happy din ako with Good Shit, Coffee, kay Bea Dolores for, for accommodating us sa mga request Yeah. natin na gawing special itong community ride. And special shout out din sa Nima Management Fam for helping us Yay! sort out some things dun sa ride. Thank you very much. Ayun, so kung may future rides ba, definitely merong future rides. Abangan nyo na lang kung kailan at kung saan ang mga ruta. Gusto ko sana mag-Quezon City Tuloy na natin yung magdamag. Yeah, oh, actually nakausap ko si Nemo kanina via Instagram. Sabi niya parang game na. Game So, na, let's exploring on go. something like UP to Magdamag or Mm. somewhere pa around. Para Yes, naman Kuro. north side. Nag-message Kuro din pwede. yung Kuro. Gusto rin Oh, nilang nice. maging stop daw. Yes. Okay. So, Jay, any message sa mga participants na sumali and sa mga future participants na gustong sumali sa rides natin? Yeah, I guess I can say thank you sa mga gumising na maaga and Yes, 7 join sa a.m. rides. Yes, 7 a.m. I know on a Sunday parang it's something na hindi ginagawa ng karamihan, but for you, for this ride, you made it, so thank you. And for Naks. those na mga gusto mag-join, and we do get a lot of messages na how do I join, tuwing kailan. Just stay tuned sa Instagram stories. We post our rides there, yung mga open call rides. Yes. And don't worry about how your bike looks, how you look in your attire. Basta have a well-maintained bike. Mag-message kayo that you're joining and then be present and then mingle with others. Then that's it. Yes. Di May mo nakadress kailangan pa maging nga Di ba? Na nag-ride yeah. nung huling community ride, nakadress pa siya, si Bea. Yeah. So come as you are, di mo kailangan mag-mask ng sarili. Oo. Then you Very will be inclusive ang surprised. ride na to. Yeah, you will be surprised na marami kang makikilala and who knows, 'di ba? Especially kung you're looking for that special someone. Yes. Baka makita mo pa siya doon. Kung hindi nag-work ang mga dating apps sa inyo, baka community ride ang solusyon. That's true. Grabe, grabe. Alam mo, Jay, sobrang saya. And I'm still on a high from the last community ride na ginawa natin. Sobrang happy ako that I get to meet a lot of new people. And masaya ako na I share this experience na sa mga friends na matagal ko nang kasama sa community. Kagaya mo. Kagaya nila Boodle Buddy, nila Marty, ng mga bike advocates, at sa community na ginagalawan ko. Sa mga listeners natin na hindi nakasama, I hope you can join us next time sa aming mga rides. Make sure to follow First Bike Ride and Esteban Cycling Community sa social media channels namin. Though mas active kami sa Instagram when it comes to open calls. Ayun, magkita-kita tayo sa mga future rides natin. Jay, magkita-kita tayo ha. Yes, of Mong course. iwan. And syempre, magkwentuhan pa rin tayo. Dito, sa Tambike Session. Salamat, Jay. Thank you very much. You're welcome. My pleasure. Thank you din. Thank you.